being an athlete, tapos being a social media or public person, parang minsan hindi mo maipag-combine yung dalawa eh. Kasi minsan gusto mo lang maglaro. Gusto mo lang after ng laro, gusto mo nang umuwi, then training ulit. Pero ngayon kasing panahon na to, parang nag-merge na yung dalawa. Kailangan no? Athlete ka and public figure ka na rin eh. Oo. Naging struggle ba sa inyo yun at some point? Yes. Sobrang laking struggle siya lalo. Nung lumaki na din yung volleyball. Ako, iyak ka na eh. Medyo, nung lumaki na din yung volleyball social media kasi ang dami ng opinion ng tao eh. Diba? Parang kahit outside volleyball na meron na silang opinion about sa'yo. Kasi dati talagang, kung about volleyball lang. Full supporters sila ng sports and ng mga players. Pero now, even personal life, kasama na sa sinasabi nila. Nakakainis yun. Minsan, parang, teka lang, medyo sumusobra na ho kayo. Ganon, di ba? Dahil volleyball player kayo, kaya nyo bang i-block yun? Yung ganong klaseng, yung mga opinions nila? O naapektuhan kayo? Noong una, naapektuhan talaga kami. Sobra. Kasi talagang dun sa, mga post namin, dun talaga makikita mo yung bash talaga sa Iba nga, nag-i-email pa. Kasi numabot sila, nag-i-email, yes. Personal message talaga. Tapos pati yung family namin, i-message nila. Opo, gano'n. O magko-comment sila dun mismo sa picture ng family namin, ganyan. So, ang una namin ginawa, syempre, kasi Twitter po, di ba, uso dati. Doon lahat ng toxic na na comments. Number 1 po ginawa ko yun. Tinanggal ko Twitter. Siya din, tinanggal niya din. Tapos, hindi na kami nagbabasa. Lalo kunyari, during season, hanggat maaari, hindi po kami magbabasa ng comments. Lalo pag, kunyari, matatalo, or kunyari, hindi maganda yung laro mo, hindi talaga kami magbabasa po. Tapos pag mga family naman, sinasabi lang namin, kasi minsan sila talaga yung naapektuhan. So sabi namin, okay kasi magbasa, ganyan, or block nyo na lang, ganyan. Ang ganda nun, yung power ng blocking. Yes. Totoo yun. As in, parang may papakita mo rin sa kanila kung sino talaga ang Diyos sa page ko na ito. Totoo yun. Kasi, pag hindi mo rin sila, pag hinayaan mo rin sila, lalala at lalala yung gagawin nila hanggat hindi mo sila pinapansin. Yes. Di block mo na lang sila. You have no power here, Gandalf the Great. Mapatol pa ako parang mga pero mas nakakasama pa sa'yo bilang kahit na nasa punto ka o nasa tama ka, nakakaano pa rin yun pagka pumatol ka. So, ang mabuti, wala ka na dyan, block na lang kita. Gawa ka na lang ulit ng panibagong account. Totoo, di ba? May ganun nga eh. Parang, asipag nila gumawa ng account, bablock mo, tapos may bago na naman. Pero alam mo naman na sila siya ulit. Kasi ganun lang din yung sinasabi niya. Pero yun nga, at least, meron ka pa ding choice na piliin mo yung peace of mind. Over. Ngayon, kaya nyo nang i-filter out or kaya nyo nang i-segregate yung personal life and yung public life? Yes. Yes. Paano nyo ginagawa? Meron ba kayong mga post na minsan, ako kasi ang technique ko, hindi ako nagpo-post ng family picture sa aking Facebook page. Ginagawa ko doon na lang sa tapos ako na lang ang nakakakita para for me na lang tong personal page ko, kahit yung mga friends ko doon hindi rin makikita ko anong post. Kayo ba, anong technique ninyo? Ganon, sobrang pili lang din yung sinishare namin sa public. Even sa details ng mga ganap namin sa live. Ganon. Sinasabi nga nila, wala silang makuha sa amin kahit mga update. Ganyan. Lalo pag off-season, may mga fans. Hashtag Finding Jella. Kasi talagang hindi kami nagpo-post po. Kasi after season talaga, kami rin, punta kami ibang bansa. As in, yung picture namin, pipicture kami, pero mga after 1 week or next month na kami magpo-post, ganyan, para talagang yung time na yun na sa amin dalawa lang or sa family namin, yun, sa amin lang yun. Tsaka minsan kasi, pag mas madami ka share, mas madami rin sila masasabi. So, talagang, dun sa part na yun, fin-filter out din talaga namin na yung mga
memories or moments na mahalaga sa amin, hindi na namin sinishare sa public. Oo talaga. naman. Tsaka hindi naman din siya parte ng ng trabaho eh. Mm-mm. So para at least meron kayong itatago pa for yourself. Parang nakakalungkot lang, no? Yung parang gusto mo lang mabuhay ng normal, pero nagiging komplikado kasi meron kang tinahak na path na kailangan mong harapin yung mga ganun. Nakakalungkot lang siya. Pero syempre, yung kabila naman nun, yung, kumbaga yung posisyon mo naman, maganda naman siya. Kasi syempre, nagiging ehemplo ka or something na masyadong, kumbaga parang pangarap para sa iba na napuntahan mo. Pero yun lang yung downside na parang, ay, kailangan kong intindihin pa yung mga bagay na gano'n na, yun lang naman. May trigger words ba kayo minsan sa pag nabasa niyo tong comment na to, ay hayop na ito. Ako ang pinaka-trigger word ko. Kaya pinifilter out ko. Baka humanap ng tong mga to eh. Baka humanap ng workaround eh. Yung salitang corny. Pinilter out yun. Pag naka-hide kagad yun, automatic. Sa inyo, meron bang filter word? Sa akin lang, Or nababanas ka pag nakita mo tong may nabanggit sila. ang ayaw ko lang kapag yung dinadamay. Kaya pag ako lang naman yung binabash, kailangan idamay yung mga family. Yung family ko, lalo siya, idadamay siya. Ganyan. Yun naman ganun. talaga yung nakakainis. Oo, yung nagagalit ka na para dun sa kanya. No? Na hindi naman dapat siya Oo, nadadamay. yung parang ako na lang i-bash mo, bakit kailangan idamay mo pa yung family ko or siya? Pero in the first place, bakit kasi nambabash? Oo, yes. Wala namang Oo. ginawang masama. Dito sa podcast nyo, ang podcast ng mga may time, May bash na. may bash ba? O, Parang Meron. so Wala. far, Wala pa naman. hindi naman, wala pa naman. Wala pa naman. Oo. Ang ganda. Yun yung pinaka parang safe space nyo dun. Siguro yun yung kagandahan po kasi dahil nga hindi kami masyadong naglalabas ng anything about sa relationship namin or kung ano ginagawa namin. Siguro kaya yung mga fans, pag may podcast, sobrang excited sila. And siguro kaya sobrang happy sila dun sa podcast namin. Kasi dun na kami napapakinggan tsaka nakikita. So kaya I think talagang maganda din yung naging effect nung podcast namin. So, promote nyo naman ang inyong podcast, ang podcast ng mga may time. Yes. And ano ba ang susunod na, may mga line-up na ba kayo ng mga guests na binabalak or wishlist ng, pwede nyo, sila, mga dream guests ninyo? dream guest natin. Sana po kayo mag-guest Oo namin. naman! Sige, game kami. Dahil alam namin hindi kayo Pero bus po masungit. ita-drive. Basta pwede. Bus po. Turuan nyo, baka pwede tayo mag-vlog ng turuan nyo kayo mag-volleyball. Pwede Ah, po. pwede. Ay, pwede. Catch us every week on YouTube, Spotify, or wherever you listen to podcasts. At syempre, i-follow na rin ang official social media pages sa Facebook, Instagram at TikTok para lagi kang updated sa masayang biyahe at kulitan sa kalsada.